Sound check. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Ox na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kahapon ay sinabi natin yung patungkol sa ano ba yung kahapon sinabi natin? Wala ba kayo lahat kahapon? Sure ninyo para kayong mga para kayong mga tayo sa gilid. Ano yung kahapon? Yung patungkol sa responsibility ng isang yung paggawa ng batas. Yung paggawa ng batas. Ano kaya Tom? Sure na tayo doon sa Sabado? Sabado, sure na natin. Tapos na ng balita. Kukuha na natin yung complex. Paano? Paano nangyari? Mawag sa akin sa mga Ano sila na ba? Tsaka tawag dito, di mo nabigat sa baba? pero magpilitin kami sa pas. Hindi ba? Ilan yung bigat sa baba? Mga pas, mga ay, hindi na yun. Ano magbibigay na sa ngayon eh. Sagat na. Marami din yun. Ano yun na lang natin? Sabay na natin para sige na tayo sabihin mo natin sa 29. Tapos kasi gagawa rin tayo ng invitation sa 29. Nakalianis pa natin. Tapos sakto rin yun. Kapag pwede rin, ano sa natin yun. Kaya mo, gagawa na lang ako ng ibang paraan para makabitong para ito. Kasi sabi nga, sabi ko na eh. Nag-expect sila ngayon. Inaangas mo ba? Oo, naano ko na yun sa Facebook eh. After yung mamaya. Sige lang, wala ka ba? Tapos mag-ano lang tayo kung ano yung plano. Gagawa tayo. So, iba ni Tuhan nasa 300 tax in the building. Yan. 240 sa Larano. Tapos meron pa 100. Bali-bali. Ito. 340. So dapat mag-ano lang tayo, mag-ano sa tayo. Ngayon, dumaas mo, ikaw naman mag-ano. Si Bayaw. Pero, wala na siya ng dito ka naman, di ba? Ano, sumpisa na natin ito. Kasi magbibigay na rin kami ng invitation. Parang papel lang, ibigay lang natin. Sa clip. Bismillah, bismillah. Parang kayo yung mga ustad, ako yung estudyante ah. Anyway, sige, kasi nasa record naman to. Binanggit natin yung patungkol sa pagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala ang kahapon. Tapos ano yung mga hatol sa Islam? Na sinabi natin na may mga sitwasyon na ang pagbibigay ng batas ng maliban sa Islam ay pwedeng makalabas sa Islam. May sitwasyon naman na hindi rin siya labas sa Islam kundi kasalanan. So ang pinakapunto doon ay ang responsibilidad. Alam niyo ba yung ibig sabihin responsibilidad? Ano yung ibig sabihin responsibilidad? Ano ibig sabihin nun? Yung, ano responsibilidad din? Responsibilidad, ibig sabihin, dala-dala mong Tagalog na yun, di ba? Responsibilidad. Tama. So, responsibilidad yung pagiging leader. Ibig sabihin ng leader ay yung pinuno. Responsibilidad yan, hindi yan basta-basta. So, binanggit natin kahapon na dapat ang isang gobyerno, ang isang leader, ang kanyang binibigay na hatol, ang kanyang binibigay na batas, ay batas dapat ng Islam. Tama? Kapag nagbigay ng batas, maliban sa Islam, ganito mangyayari, ganun sitwasyon. Okay, number 2. Ito yung ikalawa. Al-imarat, amanatun wa hamalat. Ang leader daw, ang leadership, ang pamumuno daw sa Islam, ang pamumuno sa Islam ay amanat.
ito raw ay ipinagkatiwala sa atin ng Islam. At ito daw ay responsibilidad na dapat mong gampanan, ang pamumuno. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Ito ay itatanong sa atin sa kabilang buhay ni Allah Ta'ala. Itatanong sa atin sa kabilang buhay yan ni Allah Ta'ala. At ipinagbabawal na hindi mo ayusin o pabayaan mo yung ipinagkatiwala sa'yo. Paano pag pinagkatiwalaan kayo ng pera ni Malik? Hawakan mo itong 1,000, kukunin ko sa'yo yan. Tapos pinabayaan mo yung 1,000. Ano mangyayari sa'yo? Magagalit siya, di ba? Kung ang pera ikagagalit ng tao, ay ang pamumuno ay tatanungin ka rin ni Allah Ta'ala dyan. Nakuha ninyo? Kaya binigyan ng babala ni Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala yung mga taong binigyan ng amana, ng tiwala sa Islam. Higit sa lahat yung pamumuno. Yan ay pinagkatiwala sa mga namumuno sa atin. Sabi ng Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah war Rasul. O kayong mga Muslim, wag ninyong sisirain ang tiwala ni Allah Ta'ala sa inyo at ang tiwala ni Propeta Muhammad. Huwag kayong gagawa ng kalokohan sa ipinagkatiwala sa inyo. At kabilang sa pinakamahalagang bagay na pinagkatiwala sa atin, ano yun? Yung pamumuno. Nakuha ninyo? So malaking bagay yan. At kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Lahat kayo ay may responsibilidad. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. At lahat kayo ay tatanungin ni Allah Ta'ala at kayo ay responsable sa mga ipinagkatiwala sa inyo. Wal imam, at yung imam daw, ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, ay may responsibilidad siya na dapat gampanan yung isang imam. Tama? O yung isang chairman, kapag Muslim yan, tatanungin ni Allah Ta'ala. Pati kahit hindi yan Muslim, tatanungin pa rin ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay yan. Nakuha ninyo? Tatanungin ni Allah Ta'ala, ikaw, tatanungin ka ng Allah Ta'ala. Tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa responsibilidad mo sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa anak mo. Mas lalo na yung chairman, tatanungin yan sa kabilang buhay ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? At alam nyo, kabilang sa dahilan kung bakit lumalaganap yung pinsala sa mundo, at lumalaganap yung mga pinsala sa mundo, ano nyo ba yung dahilan? Dahil yung mga tao, hindi nila tinutupad ang kanilang trabaho, hindi nila ginagawa. Yung kagawad o yung chairman, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Kaya nagkakaroon halimbawa ng katarantaduhan sa 704. Di ba? Talamak yung adik. Tsura pa lang Di ba? Kahit di mo na ituro So kapag kumalakalat, lumalaganap yung mga adik, nagkakaroon ng pinsala sa 704, pati 705. Kasi yung namumuno, pinapabayaan. Di ba? Kapag pinabayaan ng isang Muslim yan, tatanungin siya ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Kasi kakalat yung pinsala Kaya dahil dito yung pamumuno sa Islam, Adspar, tatanungin yan sa ating Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Kaya nga ang isang tao, ang isang Muslim, kapag malayo ka sa pamumuno, ay safe ka. Kasi walang itatanong sa'yo Di ba? Nakuha ninyo? Kaya kapag malayo ka sa pamumuno, walang itatanong sa'yo. Yung gobernador, yung congressman, yung chairman, tatanungin sila ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Nakuha ninyo? Anong ginawa ninyo na naging chairman ka? O naging SKC Adspar, anong ginawa mo? Hayahay ka lang sa barangay hall? Ano yan, beach? Tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Kaya meron isang sahaba,
sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, sabi niya kay Propeta Muhammad, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni?" Hindi mo ba ako gagamitin o hindi mo ba ako bibigyan ng pamumuno? Kumbaga, hindi mo ba ako gagawing chairman? Hindi ba ako gagawing gobernador o mayor? Hindi ba ako gagawing pinuno sa isang grupo? Tapos, ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, fadaraba biyadihi ala mankibay. Parang ginanon yung tinapik yung kanyang ito. Parang ganon. Ano sabi niya? Ya Aba Dhar. O ikaw Abu Dhar. Si Abu Dhar ang pangalan niya. Ano sabi niya? Innaka rajulun da'if. Mahina ka. Isang sahaba yun ha. Gusto niya maging leader. Di ba sahaba, malaki yung pagtingin natin sa kanila kasi kasama sila ni Propeta Muhammad. Pero nung sinabi niya, "Ya Rasulullah, bakit hindi mo ko gamitin para maging pinuno sa isang grupo?" Anong sabi ng Rasulullah? Innaka rajulun da'if, mahina ka. So, yung isang tao, hindi pwede ipanalangin mo maging chairman ka kapag tapos mahinang nilalang ka. Huwag niyong pangarapin maging SK, maging kagawad, tapos wala kang alam. Hindi lang ang pamumuno, dapat matalino ka. Hindi lang ang pamumuno, dapat pogi ka. Hindi. Dapat marunong ka mag-isip, marunong ka magsalita, marunong mag-aing ka pangangatawan mo, dapat okay yan, marami. Kasi kung matalino ka, tapos mahina yung katawan mo, eh wala ka. Isang araw ka lang sa barangay mo, nasa ospital ka na. Di ba? Hindi pwede sa isang leader yung mahina. Kasi bakit? Wa innaha amanatun. Dahil ang pamumuno ay amana ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. At sa kabilang buhay ay pagsisisihan ninyo yan. Lahat ng kumuha ng responsibilidad sa pamumuno sa Islam, kahit saan pa yan, kahit dito pa sa Pilipinas yan, maging congressman man yan, o maging prime minister man yan, o presidente pa yan, sa kabilang buhay, ay mananagot sila kay Allah Ta'ala. Kahit sabihin mo dito ka lang sa masjid, kapag hindi mo ginawa yung responsibilidad mo, mananagot ka kay Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Kahit ako, kapag hindi ko ginawa yung responsibilidad ko, magda'wa, mag-seminar, mag-imam, mananagot ako sa kabilang buhay. Kahit wala kayo dito, kapag hindi ako nag-seminar, tatalungin ako ng Allah Ta'ala. Kasi bakit hindi ako nagda'wa? Kung tatanungin ako ng Allah Ta'ala, kayo rin tatanungin ng Allah Ta'ala. Bakit kayo hindi naghanap ng kaalaman? Ba't ayaw niyong matuto? So lahat tayo ay tatanungin ng Allah Ta'ala sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, Ansfar. Tatanungin tayo ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Nakuha ninyo? Maliban na lamang illa man akhadhaha bihaqqiha. Maliman kapag kinuha mo ito ang responsibilidad, tapos ay ipinatupad mo yung karapatan na to. Nakuha ninyo? So, ang pinakapunto dito, al-imara, ang pamumuno, ay amanatun wa hamalat. Ito ay responsibilidad na tatanungin sa atin ni Allah Ta'ala. At ito ay hamalat. Ito ay pasanin sa Tagalog. Alam niyo yung pasanin? Pinapasan mo. Di ba? Pasanin yan ang pamumuno. Kahit anong uri ng pamumuno, ito ay dapat, ito ay responsibilidad mo at tiwala yan na binigay ni Allah Ta'ala at pasanin yan. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babala, innakum satahrisuna alal imara. Lahat daw kayo, lahat kayo. Ano mangyayari sa inyo? Gustong-gusto ninyo ang pamumuno. Kasi bakit? Di ba ang pamumuno kasi gustong-gusto ng tao na pinupuri siya? Di ba ganun? Kapag pinupuri yung isang tao, natutuwa yan eh. Lalo na kapag pinapalakpakan yan. Di ba? Ang galing-galing, ganyan. Tapos tuwang-tuwa siya kasi magaling marunong siya. Ganun yung sakit ng pamumuno. Di ba? Kaya naguunahan yung mga tao dyan, gusto niya sumikat siya. Umabot sa punto, gusto niya sa buong barangay, meron siyang tarpaulin. Di ba ganun? Pero sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wasatakunu nadama
yawmal qiyamah. Pero itong pamumuno na pinag-uunahan ninyo, pinagpapaligsahan ninyo pang eleksyon, yawmal qiyamah la nadama. Ito ay pagsisisihan ninyo sa kabilang buhay. Nakuha ninyo? So ito ay hindi dapat ito ay pinapangarap ng tao. Kasi ito ay responsibilidad. Laysa hadhihi syaraf. Hindi ito karangalan na kapag nanalo ka ng chairman, nag-celebrate ka. Pag nanalo ka ng mayor, may party, magka-party ka na. Kasi bakit? Ito ay responsibilidad na dapat gampanan ng tao. Hindi naman to selebrasyon. Na pag nanalo ka, mag-celebrate ka. Yung iba nga sa Mindanao, di ba? Pag eleksyon, anong ginagawa nila? Bang-bang dito, bang-bang doon. Patay dito, patay doon. Para lang manalo ng mayor. Pagkatapos niya pumatay at nanalo siya, ang gagawin niya, magdua tayo, magpasalamat tayo sa Allah Ta'ala, nanalo tayo. Isipin ninyo, pumatay ka, tapos magduduwa ka kasi nanalo, nagpasalamat ka. Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba, ito mag-election sa May. Lahat dito, akap dito, AX, pati tupad sa kabila. Tapos, pag mag-barilan, magkakamag-anak, parehong mga Muslim. Nakita ninyo kung paano fitna yung mga tao, pating mga Muslim kapag patungkol sa pamumuno? Mapamayor o gobernador o barangay chairman. Di ba? Tingnan nyo lahat ng laman ng Facebook ninyo, lahat politika. Kasi lahat ng mga tao lasing na. Lahat gusto sumikat, gusto magpakitang tao. Hindi nila alam sa kabilang buhay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah. At itong pamumuno na yan, sabi niya, ay pagsisisi yan sa kabilang buhay. Hindi nila naisip yan. Nawa mo rin? Yung mga namumuno, ay dapat isipin nila yan. Akala kasi ng mga tao ang pagbabago. Ang pagbabago ni mu'min, gaganda na ang buhay ni mu'min kapag pinalitan ng gobyerno. Akala ng mga tao, kapag pinalitan mo yung barangay chairman, gaganda na yung buong barangay, yayaman at uundan na. Akala ng mga tao, kapag pinalitan mo, nag-rally ka at nag-revolution ka dyan, at pinili mo yung tao, akala nila gaganda na yung buhay mo. Eh tingnan mo, dumaan naman si Duterte, pati si Marcos, pati si Aquino. Mahirap pa rin si Boret. O nasaan yung sinasabi nila kapag binago mo yung gobyerno, magbabago yung bansa, magiging mayaman? Wala. So ngayon, ano ang pinupunto sa atin ng Islam na dapat malaman natin? Na ang pagbabago wala sa gobyerno. Wala sa pamumuno. Kasinungalingan yan. Huwag kayo naniwala sa mga TikTok na kapag binoto mo yan, ito mga nanalo, magbabago yung buhay ninyo. Hindi yan totoo. Dahil si Allah Ta'ala mismo nagsabi na ang pagbabago ay nasa tao. Wala kung sino ang iboboto mo. At magiging maganda yung estado ng barangay natin pag lang Manila, hindi yan sa eleksyon. Marami na nasiraan ng ulo sa eleksyon. Akala nila ganun yung bagay na yun, paniniwala. Hindi nila alam. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Tilka darul akhirah. Ayun ang kabilang buhay, naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wala aqibatu lil muttaqin. Ayun ang kabilang buhay, ang kabilang buhay ng paniniwala natin ay naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi. Hinanda namin ang kabilang buhay sa mga taong naniniwala na mayroong iman, na hindi gumagawa ng pinsala at nagmamayabang sa ibabaw ng kalupaan. Wal aqibatu lil muttaqin. At ang totoong tagumpay ay sa mga taong mayroong pananampalataya. Ang pinakapunto, ano yun? Ay makukuha natin ang totoong, ang magandang buhay hindi sa mundo kundi sa kabilang buhay. Wala sa eleksyon pati sa gobyerno at kundi nasa pagbabago ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala sa Quran din, Al-Fab,
Ano sabi ng Allah Ta'ala? Walang sinabi sa Quran anfad, pati sa mga hadith, basahin mo. Hafiz ka, di ba? Basahin mo yung Quran sa suratul Fatiha hanggang suratul Nas. Wala kang makikita dyan na sinabi ng Islam, sinabi ni Allah, kapag binago mo ang gobyerno, gaganda ang buhay ninyo. Wala. May nabasa kayo? Wala kayong mababasa sa Quran na sinasabi kapag binoto mo ito, gaganda buhay mo. Kapag nagrally ka, gaganda buhay ng Pilipinas. Kapag eleksyon, maganda na ang kinabukasan kasi pinili mo na to. Wala yan sa Quran. Borit. Ang meron sa Quran, ano? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Hindi babaguhin ng Allah Ta'ala yung estado, yung sitwasyon ng isang lugar hanggang sa hindi nyo binabago yung sarili ninyo. O nasaan yung pagbabago doon? Nasa gobyerno, nasa atin. Nasa atin. Yun ang tinutukoy ni Allah Ta'ala. Kaya ang pinakapunto dito, huwag kayo magpapalinlang patungko sa gobyerno na ang pagbabago na sa gobyerno. Huwag kayo magpapalinlang nag-uunahan kayo sa eleksyon. Huwag kayo magpapalinlang na ang pamumuno ay karangyaan. Hindi. Ang pamumuno ay responsibilidad yan na dapat katakutan ninyo kasi tatanungin kayo ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Tatanungin ka. Eh yun nga, hindi mo pinakain asawa mo, tatanungin ka ng Allah Ta'ala eh. Hindi mo pinakain anak mo, tatanungin ka ng Allah Ta'ala. Responsibilidad mo yun eh. Ano pa kaya maging chairman ka dito? Di ba? Meron ba? Nainiwala ba kayo kapag, tawag dito, kapag may asawa kayo? O sige, palitan ko yung asawa ko kasi hindi umunlad buhay ko. O palit-palit. Ganun ba yon? Palit-palit ka ng asawa kasi hindi umiwaman yung buhay mo. Ang kailangan yung responsibilidad. Ganun din. Hindi ibig sabihin palit-palit ka ng chairman sa election, uunlad buhay mo. Naiintindihan ninyo? Huwag kayong maniwala sa social media, pati sa tinuturo sa Facebook ni Boric na ni-scroll down niya, na kapag pinili mo si Duterte o si Marcos, yayaman buhay mo. Kalokohan yan. Ang pagbabago na sa pananampalataya, huwag kang gagawa ng kasalanan at mag-ibada ka kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Yan ang tinuturo sa atin na dapat malaman ninyo. So, ano ang pinakapunto? Ay, sabi rin sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi rin ng Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Ipinag-utos sa inyo ni Allah Ta'ala na gampanan ninyo ang ipinagkatiwala na amana sa inyo. Kapag tatay ka, gampanan mo ang responsibilidad mo bilang tatay ka sa asawa at anak mo. Kapag anak ka, gampanan mo ang responsibilidad mo sa magulang mo na mag-aral ka ng mabuti para tumulong ka sa bahay. Kapag barangay chairman ka, ay gampanan mo yung responsibilidad mo na ayusin mo yung barangay mo. Ang tu'addul amanat. Gampanan ninyong amanat ila ahliha sa kanyang karapat-dapat. At sabi ni Allah, wa idha hakamtum bainan nas. At kapag kayo ay nagbigay ng hatol, anong sabi? Antahkumu bil adal. Ay dapat maging makatarungan kayo. Nakuha ninyo? Maging makatarungan kayo. At ang unang pagiging makatarungan ng isang tao ay dapat ginagawa niyang kanyang responsibilidad. Tama? Si Adspar, ang responsibilidad mo, Adspar, bilang anak, anong gagawin mo? Mag-aral ka ng mabuti. Hindi ka pwede mag-aral lang kabuti. Mabuti dapat, hindi kabuti. Ano pa? Yung gusto ng magulang mo sa'yo ay gawin mo kasi responsibilidad mo yan sa kanila. Tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay, bakit ka nagkating? Di ba? Ba't di ka nagmadrasa? Tapos yung magulang mo, tatanungin din sa kabilang buhay, bakit mo hinayaan yung anak ko, si Adspar? Bakit hindi mo inutusan magsala? Lahat tayo dyan ay tatanungin ni Allah Ta'ala. Ako din. O, Mahdi, di ba ustad ka sa Dakota? Bakit hindi ka nagturo? Bakit di ka nag-imam?
Lahat tayo ay merong amana, merong ipinagkatiwala sa atin ng responsibilidad, at ang pinakamalaking tatanungin ng Allah Ta'ala yung mga namuno sa atin. O yung presidente ng masjid, tatanungin ng Allah Ta'ala yan, si Kuya to. O ginawa mo ba yung responsibilidad mo sa masjid? O si Ustaz Mahdi, imam yan, ginawa mo ba? Lahat tayo dito ay tatanungin ng Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Ay si Allah Ta'ala ipinag-utos sa inyo na gampanan ninyo ang pinagkatiwala sa inyong responsibilidad sa karapatan niya. Naintindihan ninyo? Kaya sa atin, mas safe. Ano yung safe? Ano sa Tagalog yung safe? Ligtas, di ba? Mas ligtas tayo kapag wala tayong responsibilidad. Kasi tanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay eh. Tama? Eh kapag wala kang responsibilidad, okay. Walang responsibilidad dito. Tama? Kaya nga si Umar ibn Abdul Aziz, kabilang sa pinakakilala ng leader sa Islam sa panahon ng Umayyad. Sa panahon ng Umayyad. Sa panahon ng Umayyad. Alam niyo ba nangyari sa kanya? Dati isa siyang khalifa. Ang khalifa, presidente ng Muslim. Alam niyo ilang taon lang siya naging presidente? 2 taon lang siya. 2 taon lang. At namatay siya. At alam niyo kung bakit siya namatay? Pinatay siya ng kanyang kamag-anak. Nilason. At alam niyo kung bakit siya nilason? Kasi nung naging presidente siya, Alex, nung naging presidente si Umar ibn Abdul Aziz, lahat ng kanyang kamag-anak, pati pamilya niya, kalaban niya. Bakit niya naging kalaban? Dahil lahat ng kanyang kamag-anak nasa posisyon, tinanggal niya lahat sa posisyon. Sabi niya, lahat ng kamag-anak ko tatanggalin ko sa posisyon. At hindi lang yun. Lahat ng kayamanan, lahat ng kayamanan nila, kinuha ni Umar, binalik niya sa Department of Budget. Kasi lahat yan ay kayamanan ng Muslim, hindi yan sa inyo. Kaya niyo yun? Kamag-anak mo, pati pamilya mo, kalaban mo. Pero kapag nasa katotohanan ka, kaya lahat ng pamilya niya galit sa kanya, pati yung kamag-anak niya. Umabot sa punto na nilason siya. Pero alam niyo ba sa pamumuno niya? Alam niyo ba sa pamumuno ni Umar Abdul Aziz rahimahullah, kalahati ng dunya, o yung 1/4 ng dunya. 1/4 lang. Kumbaga, itong Pilipinas, maliit lang to eh. Isipin mo, kalahati ng dunya, ikaw presidente. Mula sa Africa hanggang sa Asia, hanggang kalahati ng presidente siya. Alam niyo ba nung naging presidente siya? Lahat ng Muslim yumaman. Sobrang yaman ng mga Muslim sa panahon niya, wala nang tumatanggap ng ginto, Alex. Pag binibigyan mo ng ginto yung isang tao, ayaw na nila. Bakit? Kasi mayaman na lahat. Alam niyo, mayroong isang tao mahirap lang doon sa panahon na yon. Isipin mo, kalahati ng mundo na payaman mo. Eh dito nga lang sa Dakota eh. Hindi mo kaya yung isang tao tulungan. Ano pa kaya yung kalahati ng mundo, yung Muslim na payaman mo? At meron lang isang mahirap. Kilala niyo kung sino mahirap na yon? Kilala mo yun ang Alfad? Kung sino yung mahirap sa panahon niya, isang tao lang. Siya. Si Umar Abdul Aziz, siya lang yung mahirap. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Ginawa niya at ginampanan niya yung pamumuno niya. Kaya nga nakilala siya ng buong ulama, pati lahat ng mga Roman Empire, kilala siya. Sa sobrang makatarungan niya. At alam niyo ba, sa sobrang dami ng kayamanan ng panahon niya, kasi lahat yumaman na, dumating pa yung mga zakat. Di ba yung zakat, kinukuha ang kayamanan sa mayaman, ibibigay sa mahirap, obligado yun eh. Dumating pa yung mga zakat galing Afrika, ang dami. Anong sabi niya? Wazi'u lil fuqara. Lahat yan ibigay niyo sa lahat ng mga mahihirap. Nabigay. Bumalik. Ya Amiral Mu'minin, ang dami pang sobra. Wala nang kumukuha. Isipin mo, mga ginto, silver, wala nang kumukuha. Anong sabi niya? Wazi'u. Ipaasawa niyo lahat ng mga binata. Kung kailangan nila. Pinaasawa lahat ang binata. Ya Amiral Mu'minin, ang dami pang sobra. Sabi ni Umar Abdul Aziz, lahat ng may utang sa buong mundong Muslim, bayaran ninyo.
Binayaran, lahat binayaran. Ang dami pang sobra. Anong gagawin dito? Lahat ng mga alipin na Muslim, bilhin ninyo at palayain ninyo. Binili lahat ng mga alipin, kasi dati may mga alipin, di ba? Binili, pinalaya lahat ng mga Muslim. Ya Amiral Mu'minin, ang dami pang sobra. Hindi maubos. Ayaw na ng tao ng pera dun. Ayaw na ng kayamanan, ang dami na eh. Isipin ninyo, kapag yung isang leader makatarungan, anong sabi niya? Ibili ninyo ng mga butil, pati ng mga arena, pati ng mga pagkain, at ilakalat niyo sa lahat ng bundok. Para saan? Para hindi magutom yung mga ibon na mga Muslim. Para hindi sabihin ng mga hindi Muslim, nagugutom yung mga hayop ng mga Muslim, pinabayaan nila. Ang sabi niya, ibili mo lahat ng pagkain, pakainin mo lahat ng hayop sa bundok. Isipin mo, sobrang makatarungan niya, pati mga hayop, pinakain niya. Dito lang sa Barangay 705, yung tao, hindi mapakain ni Alex eh. Yung anak mo nga, hindi mo mapakain, di ba? Anong pakaya yun? Lahat ng Muslim sa mundo, pinakain niya. Kabilang yan sa pinakatanyag ng khalifa ng Muslim, si Umar Abdul Aziz. Ikalawa, sa sobrang makatarungan niya, kasi isa siyang alim. Kilala ng alim yan kasi lumaki siya sa mga ulama sa Madina. Awanin niyo. Ikalawang sitwasyon, nung binisita siya ni Uqbata ibn Muslim, hindi ako nagkamali, isang kabilang sa pinakatanyag na general, siguro 5-star general ng mga military niya, galing doon sa malayong lugar. Tinanong niya. So pumunta sa bahay niya, kasi yung bahay niya, bahay kubo lang. Bahay kubo lang, gawa sa putik. Tapos presidente siya. Walang escort, wala siyang security. Nakatira sa gitna doon sa Damascus, sa Syria, doon yung bahay niya. Walang escort. Ang ginagawa lang niya, nag-aayos ng bahay niya. Pero presidente yun ha. Dito yung chairman, di nga makalakad sa gitna mag-isa eh. Baka masaksak siya ng mga adik eh. Di ba? Kasi bakit? Kasi yung tao, alam ng tao na ikaw bilang pinuno ka, may pagkukulang ka. Kung walang pagkukulang, walang gagalaw sa'yo. Kasi aminado na makatarungan ka. Di ba? Kaya nangyari sa kanya, ano yun? Nung binisita siya ni Uqbat ibn Muslim, nangyari, may kandila. Tanong niya, kamusta ka na? Kamusta yung mga Muslim dyan sa lugar na yan? Okay naman sila. May makain ba sila? Mayroon, ganyan. Okay sila lahat, ganun. Diba? Kasi kinakamusta niya yung mga rakyat niya. Tausog rakyat, diba? Yung mga nasa sakupan, rakyat. Okay naman, ang ganun. Tapos, sabi ni Uqba ibn Muslim, Ya Amiral Mu'minin, ako naman magtatanong, kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Tinanong niya kasi, yung sitwasyon ni Umar Abdul Aziz kasi mahirap lang siya. Nakuha ninyo? Ang ginawa ni Umar Abdul Aziz, yung kandila, pinatay niya. Tapos sinagot niya, okay naman ako. Ganito ang sitwasyon ko, humihinga pa naman, ganun. Tapos nun, nagtanong ulit si Umar sa kanya, tapos sinindihan yung kandila. O, kamusta na yung ganito, yung dyan sa lugar yan, ganun. Tapos, nagulat si Uqba ibn Muslim, sabi niya, kad hayyarin al-amr dhalik, ya Amiral Mu'minin. Na-confuse. Nagtataka ako, bakit niya pinatay yung kandila, tapos sinindihan niya. Nung nagtanong ako, sinindihan mo, tapos yung nung nagtanong ako, pinatay mo, nung nagtanong ka, sinindihan mo. Anong sabi niya? Alfad? Kasi nung nagtatanong ako sa'yo, ang tinatanong ko yung sitwasyon ng mga Muslim. At yung kandila na to, kayamanan nila to. So tinatanong ko sa'yo gamit yung kayamanan nila. Yung apoy na ginagamit ko, pati yung gas na yon, kayamanan nila yon. Nung tinanong mo ako, patungkol sa akin na, hindi ko pwede gamitin yung kayamanan nila. Kasi sa kanila yung kandila na yan. Isipin ninyo, naiintindihan ninyo? Naiintindihan ninyo yung sitwasyon? Kumbaga yung kandila na to, ginagamit ko para sa kanila. Kapag tinanong mo ko ng personal, wala akong karapatan gamitin yung kandila kasi hindi sa akin to.
Umabot sa punto yung pagiging makatarungan niya, pati yung paggamit ng kandila, hindi niya ginagamit. Subhanallah. Nakuha ninyo, nakita ninyo yung pamumuno sa Islam kapag ganun lang yung Muslim. At alam niyo, sa sobrang hirap ni Umar Abdul Aziz rahimahullah, lamma tawalla al-khilafata Abu Ja'far al-Mansur, nung naging khalifa na, namatay si Umar Abdul Aziz, tapos si Hisham, tapos si Muhammad, tapos si ganyan. Tapos tumayo naman yung panibagong pinuno, ang tinatawag na Abbasid Empire. Ang nagtayo niyan si Abdullah ibn Abbas as-Saffah. Pagkatapos namatay siya, si Musa al-Hadi, tapos si al-Mahdi, tapos si Abu Ja'far al-Mansur. So, ibig sabihin, marami na nangyari. Sabi ni Abu Ja'far al-Mansur sa isang alim, sa isang ustad na kilala. Kung hindi ako nagkamali, si Imam As-Sammak. Sabi niya, Ya Imam As-Sammak, sabi niya, awsini, bigyan mo ako ng payo. Kasi khalifa na siya, presidente na siya. Sabi niya Sammak, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, usika bima ra'aytu aw bima sami'tu. Papayuhan ba kita bilang presidente ka sa bagay na nakita ko o sa bagay na narinig ko? Sa bagay na nakita ko o sa bagay na narinig ko? Sabi niya, awsini bima ra'aytu. Payuhan mo ako sa payo kung ano yung nakita mo. Sabi ni Ibn Sammak, Ya Amir al-Mu'minin, adraktu, naabutan ko, sabi niyang isang khalifa ng nauna, kung hindi ako nagkamali, si Abdul Malik ibn Marwan. Naabutan ko si Abdul Malik ibn Marwan, naging khalifa, na si Ibn Hisham. Si Hisham, naabutan ko naging khalifa si Hisham. Nung panahon ng Umayyad. Kasi Abbasida, kumbaga panahon ng Duterte administration. Ngayon si Marcos na. So panahon ng Umayyad, naabutan ko si Hisham. Nung naabutan ko si Hisham ng khalifa, nung mamamatay na siya, nag-iwan siya ng 11 na anak. Alfab, 11 na anak. At sobrang yaman niya, Alfab. Siyempre, pag presidente ka, di ba? Karamihan, mayaman. Di ba? Pag presidente, kapag mayor nga, mayaman na eh. Nag-iwan siya ng 11 na anak, Alfab, si Hisham. At alam mo ba nung namatay si Hisham, ang dami niyang kayamanan, Alex. Iniwan niya sa 11 na anak niya. Iniwan niya. Kasi presidente, namatay siya. Iniwan niya yung anak niya, yung kayamanan niya, binigay niya lahat sa anak. 11 na anak niya, hati-hati lahat ng kayamanan. Subhanallah. Alam mo, sabi ni Ibn Sammak, kinukwento niya kay Abu Ja'far, pero sabi niya, alam mo ba, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, alam mo ba, sabi niya, pagkatapos ng mahabang panahon, alam mo yun, sabi, pagkatapos ng mahabang panahon, yung 11 na anak niya, nakita ko naghirap. Naging mahirap sila. Wala akong nakita na tira sa kanila naging mayaman, lahat sila naging mahirap. Namatay yung tatay ng khalifa, ng presidente, tapos nag-iwan ng 11 na anak, binigay lahat ng kayamanan. Tapos ang nangyari, naging mahirap din yung 11 na anak. Waadraktu, at nabutan ko rin si Umar Abdul Aziz, yung binanggit natin kay kwento kanina. Nung namamatay na siya, wala siyang iniwan na kayamanan sa kanyang anak. Pero lahat ng Muslim naging mayaman sa kanya. Siya naging mahirap. Nung nangyari na yun, nung iniwan niya yung kanyang 11 na anak, ang naiwan lang sa kanya 5 dirham. 5 dirham, sabihin natin 500 pesos. Yung 2 dirham, ginamit pa yun ng paglibing sa kanya nung mamamatay siya. So 300 na lang. At ang 300, yun yung binigay sa kanya mga anak. 300, 11 yung anak mo? Wallahi, sabi ni Ibn Sammak, Wallahi ya Amir al-Mu'minin, yung 11 na anak niya, nang wala siyang iniwan na kayaman na maliban sa 300 pesos lang o 3 dirham lang, wallahi, naabutan ko mahabang panahon, lahat ng anak niyang 11 yumaman. At lahat ng yumaman na yon, ginagamit din ang kayamanan nila pagtayo ng masjid, pagtayo ng madrasa, ginagamit sa jihad. Lahat, ginamit nila sa kabutihan. Kasi bakit? Nung tinanong si Umar Abdul Aziz, nung tinanong siya, Ya Amir al-Mu'minin, wala kang iniwan na kayamanan sa anak mo, 11 yung anak mo.
3 dirham lang yung natira. Anong sabi niya? Anong sagot niya? Anong sagot niya bilang tatay siya? Anong sabi niya? Al-muhim sabi niya, ang pinakamahalaga, taraktu fihim taqwallah. Ang iniwan ko sa kanila, Alfad, yung pagkatakot nila kay Allahu Ta'ala. Ang iiwan ninyo sa mga tatay ka, iiwan mo sa anak mo yung pananampalataya kay Allahu Ta'ala. Bakit? Anong sabi niya? Iyakun salihin, kapag mabubuti yung mga anak ko, fallahu raziquhum, si Allahu Ta'ala magbibigay ng biyaya sa kanila. Kapag makasalanan man yan yung mga anak ko, kapag makasalanan man sila, Alfad, yung anak ko na 11 na yan, ang mahalaga, Alfad, wala kong iniwan na kayamanan sa kanila na gagamitin nila sa pagmaksiyat sa Allahu Ta'ala. Isipin ninyo yun. Ganyan yung prinsipyo ng isang leader sa Islam. Ganyan yung prinsipyo ng isang makatarungan sa Islam. Na kapag hindi mo kaya maging pinuno, huwag mong kunin. At hindi ang pamumuno lang, kasi naisip mo mamuno, gusto mo pinuno ka na, Alex. Gusto mo maging chairman ka na kasi naisip mo lang. Ang dami na isip ng mga taong matatalino, pero tignan mo, umunlad ba yung Pilipinas? Punta ka dyan sa Congress, punta ka lahat ng mga mayor ng gobyerno, lahat nakapag-aral. Pero ano yung magtutulak sa kanilang pinag-aralan para maging makatarungan sila? Meron ba? Wala. Kasi ang magtutulak sa isang tao para maging makatarungan siya at para ayusin yung kanyang pamumuno, ang pananampalataya at iman kay Allahu Ta'ala. Kaya kapag nakikita natin yung mga namumuno sa atin, nawawala sila sa landas, nangangahulugan ang kanilang pananampalataya, nawawala sa kanila. Kasi itatanong sa kanila ng Allahu Ta'ala sa kabilang buhay. Kaya nga si Abu Dar, isang sahaba ng Rasulullah, mismo si Propeta Muhammad nagsabi sa kanya, Ya Abu Dar, innaka rajulun daif. Mahina ka. Hindi ka pwede maging pinuno, maging leader. Hindi yan pinapangarap. O kaya, nag-party-party si Sami kasi nanalo sa eleksyon. Hindi yan ganyan. Lahat yan, pati yung mga tao sa barm sa Mindanao, tatanungin ng Allahu Ta'ala yan sila sa kabilang buhay sa Yawmul Qiyamah. Ultimo, kahit sino pa yan. Kahit si Gob Sakurtan pa yan. Si Mujib Bataman pa yan, pati si Jim Bataman. O kahit sino ba yan? Si Murad, tatanungin din ng Allahu Ta'ala yan. Yung gobyerno ng Tawi-Tawi, pati mga Udadato, pati ang Patuan, lahat yan sila tatanungin ng Allahu Ta'ala sa kabilang buhay. Anong ginawa ninyo na naging leader kayo sa Mindanao? Tatanungin sa kanila ng Allahu Ta'ala, ultimo pati yung mga hayop na matay sa gitna ng daan. Tatanungin sa kanila ng Allahu Ta'ala. Ultimo yung mga inosente na mga Muslim, tatanungin sa kanila ng Allahu Ta'ala. Kaya nga si Omar ibn Khattab radiyallahu anhu khalifa, nung khalifa si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, naabutan siya ni Ali ibn Abi Talib, nag-iikot sa Madina. Nag-iikot sa Madina. Sabi ni Ali ibn Abi Talib, Ya Amir Mu'minin, anong hinahanap mo? Bakit nasa gitna ka ng daan? Hinahanap ko, sabi niya, yung camel na nawala. Kanino bang camel yun? Yung isang tao taga dito sa Madina. Eh bakit mo hinahanap, hindi naman sa'yo? Anong sabi niya? Wallahi, sabi niya, ni Umar Khattab radhiyallahu anhu, ng khalifa, Wallahi ya Abul Hasan, law kana syat, kahit pa yung isang kambing, ukhila bi syati'il bahar, ay naalon siya ng tubig ng dagat na punta sa Iraq. Natatakot pa rin ako, natatanungin ako ng Allahu Ta'ala sa kabilang buhay sa kambing na yun. Subhanallah. Nakita ninyo? Kambing itatanong sa kanya, hindi siya yung may-ari. Pero dahil siya yung pinuno sa Islam, natatakot siya. Paano pa kaya mga tayo? Mayong mga pera na dumadaan sa atin o sa mga pinuno sa Islam. Sa tingin ba nila hindi tatanungin sa kanila ng Allahu Ta'ala yan? Yung din binibigay nila sa eleksyon na mga vote buying na yan. Akala ba nila hindi makakaligtas sila sa kabilang buhay sa harap ng Allahu Ta'ala? 1:3. 1:3. Kung sa Lanao yan eh. 1:3. Kapag bibigay ni Mayor 10,000, ang kalaban niya 30,000. Times 3.
Ganyan, talamak ang vote buying sa Mindanao. Tapos gusto ng Mindanao, magandang gobyerno. Aba, katarantaduhan yun. Tapos sila mismo gumagawa ng kalukuhan. Tapos gusto ng mga taga Mindanao, magandang gobyerno. Tapos kumukuha ng mga haram, kumakain ng haram. Sa eleksyon, ganun. Tapos gusto nila maganda yung pinuno sa kanila, tapos sila kumakain ng mga haram sa eleksyon. Anong katarantaduhan yung sinasabi nila dyan? Bakit kayo bibigyan ng Allah Ta'ala magandang leader tapos ganyan kayo katarantado? Di ba? Malakum kayfa tahkumun. Bakit kayo ganyan magbigay ng hatol? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Meron ba kayong maliban sa Quran? Nakala ninyo kapag kayo yung nagsalita, gusto nyo makatarungan yung leader at kayo gumagawa kayo ng katarantaduhan? Kumakain tayo ng haram? A'udhu billah. Tapos nanalangin si Jabal, gusto niya magandang pinuno, magandang chairman. Tapos lahat ng dito sa barangay, mga loko-loko, nag-chongke, nagsasyabu, nagnanakaw. Tapos gusto nila magandang chairman daw. Di, nasa ng pagbabago? Sa chairman o nasa atin? Nasa atin. Eh kahit sabihin mo yung chairman dyan, anghel galing sa langit, eh kapag lahat ng mga tao dito tarantado, eh kahit gawin mong rebulto yung chairman dyan, walang mangyayari. Eh kahit sabihin mo yung governor dyan sa barn, o kahit yung prime minister dyan sa barn, isang propeta, eh propeta nga si Nuh alayhis salam, dumating sa kanyang community, hindi siya pinaniwalaan eh. Di ba ang pagbabago nasa gobyerno? Nasa sa atin. Kaya hindi kayo pwede maniwala na sinasabi ng mga tao na ang pagbabago nasa gobyerno. Magrari-rally ka rin sa Mendiola, Imran, eh kung pinasabugan ka ng pulis dyan, patay ka. Magpasalamat ba si Duterte? Salamat Imran, hindi ka kilala nun eh. Di ba? Anong kalokohan yung mga tao nagrarally ta sabihin nila gusto nilang panibago sa gobyerno? Anong kalokohan yung mga tao gusto nilang magandang gobyerno tapos kumakain sila ng haram? Vote buying. Di ba? So, yan ay imposible. Kasi bakit? Kasi sabi ni Allah Ta'ala mismo sa Quran, لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Bibigyan kayo ng magandang pinuno at gobyerno at magandang lugar at pamumuno. Kama istakhlafa alladhina min qablikum, kung paano binigay ni Allah Ta'ala sa mga naunang tao. Ano ang kondisyon? Anong kondisyon? Dalawa. An ta'budullah, sambahin nyo si Allah Ta'ala, huwag kayong gagawa ng shirk sa Kanya at gumawa kayo ng mabuti. Yun ang sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran al-Fadl. Hindi niya sinabi na bibigyan kayo ng magandang pamumuhay sa mundo ay kapag pinili ninyo si Duterte. Bibigyan kayo ng pamuno sa mundo kapag pinili niyo si Marcos. Hindi ba nung una yung mga tao raring-rari kay Marcos kasi bibigay daw yung gunto niya? Ibibigay daw isang gold bar sa inyo? O nasaan yung kalokohan ninyo? Na sinasabi niyo, babaguhin ni Marcos yung Pilipinas, mabayaran daw yung utang. Wala. Tandaan ninyo, yung utak ng tao na magbabago yung future, yung kinabukasan, imagination lang yan. Ang pagbabago sa kabilang sa future nasa kamay ng Allah Ta'ala. Di ba ilmul ghaib yan? Sinabi natin ang ilmul ghaib, wala nakalam si Allah Ta'ala. So ba't sinasabi nilang pagbabago sa future nasa gobyerno raw? Anong alak ininom ninyo? Red Horse? Pinaghalo niyo pa San Miguel Light? San Miguel Light para maging lasing na kayo sa pag-iisip sa gobyerno? So yan ay yan ay amana. Ang tinutukoy diyan, tandaan niyo ang pamumuno ay amanat wa hamalat. Ito ay pasanin at ito ay amana na binigay ng Allah Ta'ala sa mga pamumuno. Kaya hindi pwede pangarapin ng kahit sino sa atin magkaroon ng pinuno. Huwag lumayo kayo dyan kasi fitna yan. Kaya pa ba ng utak ninyo, nababasa ninyo sa social media, na mga Duterte versus Marcos? Kaya nyo pa? Tingnan nyo, lamog na yung utak ninyo. Meron ba nangyari sa buhay ninyo? Nasira lang yung ibada ninyo. Nasira yung Taurawi, nasira yung Tahajjud, nasira yung magbasa ng Quran. May nangyari ba? Wala. Sinira lang ng politika yung pag-iisip natin dito. Kaya sa atin, wala tayong pakialam dyan sa kanila. Ang mahalaga, nagdarasal tayo dito, nag-fasting tayo, nagbasa tayo ng Quran. Bahala sila kasi kahit sino manalo dyan, si Jabal, 5 pa rin yung anak niya, kailangan niya pa rin kumayod ng bigas. Di ba, Jabs? Walang mangyayari kahit manalo si Duterte dyan, kailangan mo pa rin magtrabaho. Kasi ang trip ng tao kapag nanalo si Duterte, sa bahay na lang siya. Katarantaduhan yung pag-isip ng ganyang boret. Nakuha ninyo. So, dapat maitanim sa utak ng Muslim. Maitanim sa utak ng Muslim na ano? Na ang pamumuno sa Islam ay amanat wa hamalat. Ito ay responsibilidad. At ito ay pasanin.
na binibigay ni Allah Ta'ala sa mga namumuno. Nakakuha ninyo? Yan ang tinutukoy ni Allah Ta'ala. At ano pa? At anong sabi pa? Ito ay taklif, wala tashrif. Ang pamumuno ay taklif, responsibilidad, at hindi nga ito karangalan, sinabi natin. Kasi yung mga tao, kapag nanalo na sa eleksyon, matapos pumatay, magnakaw, kumuha ng haram, kumain ng haram, mag-celebrate sila, magdua. Magdua tayo, pasalamat sa Allah Ta'ala. Gago. Sipin yun, pumatay ka ng tao, tapos kumain ka ng haram, pinakain yung mga haram, tapos magdua ka sa Allah Ta'ala, pasalamat ka. Nakakain mo ng pag-iisip ninyo? Para kang kumain ng baboy, alhamdulillah ya Allah. Tapos mas malala pa sila. Pumatay ng tao, tapos kumuha ng haram, pinakain yung mga tao ng botbaying, tapos thank you Allah, nanalo kami. Nakakain ng pag-iisip niyo, kumain kayo ng baboy, alhamdulillah, busog na ako. Uminom kayo ng alak, masya Allah, magdua tayo, pasalamat tayo sa Allah, nakainom tayo. Sa tingin ninyo, nakakain ng pag-iisip ninyo. Mas nakakain ng pag-iisip ba natin? Ganun ginagawa ng mga politician sa Mindanao? Sa lugar natin? Kaya, ang punto dito, ang leadership pamumuno sa Islam, taklif. Taklifun wala tashrif. Ito ay responsibilidad. Hindi ito tashrif, hindi ito karangalan. Na pag nanalo ka, meron kang karangalan. Tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Nakuha ninyo? Kaya dito, sa atin, ipinagbabawal din na kapag kung sino'y namumuno dyan sa mga Muslim, huwag mo nang kalabanin. Huwag mo nang kalabanin. Kasi gagawa ka lang ng gulo. Nanahimikin ka mag-anak mo, binigyan mo ng problema, tatakbo ka pa sa barangay. Nanahimik yung mga taga-masjid, mag-a-announce ka dito. Binigyan mo kami ng problema, ganda-ganda ng utak namin, problema namin, pamilya namin, daragdag ka pa. Di ba? Kaya huwag tayo manghihimasok yan sa politika. Bayaan mo yung mga electionist yan sa Mindanao, magpatayan sila. Pagdating sa kabilang buhay, sa harap ng Allah, tatanungin sila dyan. Nakuha ninyo? Ang pinakamahalaga sa ating mga Muslim, nag-iibada tayo kay Allah Ta'ala. Tingnan ninyo yung mga sahaba, radiyallahu anhum. Dati lang silang sa Makkah, pati sa Madina, nag-iibada, sumusunod sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi pumasok sa utak nila na babagsak yung kapangyarihan ng Persian pati Roman Empire sa kanila. Hindi naman sila marunong sa gera eh. Naisip niyo ba yun? Yung mga sahaba nandun na sila sa Makkah sa Madina. Pero ang ginawa, nag-ibada sila, sumunod sa Allah Ta'ala, sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nung kailangan nila magdawa ay palaganap yung Islam, pinasok yung Roman Empire, pinasok yung Persian Empire, pinasok yung Egypt, pinasok yung Yemen, pinasok yung Basra, pinasok yung Iraq pati Syria. Lahat sabay-sabay bumagsak sa kanilang kapangyarihan ng mga Roman pati Persian. Isipin ninyo, para kang taga-Dakota, gagirahin mo yung China pati Amerika ng sabay. Ganon yun. Yung mga taga-Madina ng sahaba, ganon sila. Hindi sila expert sa digmaan. Pero ang prinsipyo nila, yung pananampalataya nila. Sabay nila ginera yung Persian pati Roman. Hindi pa sila expert sa digmaan, hindi nga nila nakalaban yung kahit kailan eh. Pero ang nasa puso nila, kailangan nila magdakwa, kailangan ipalaganap yung Islam dito, magdakwa dito, ganyan, kailangan matutunan ng Muslim yung Iman, yung Tauhid, yung Akida, ganun, kailangan matutunan ng tao, kailangan nila, pag tumanggi kayo, makipagdigmaan kami laban sa inyo, ang kailangan namin Islam, ipalaganap sa inyo, para lahat kayo makapasok ng surga. Yun ang punto nila. Tignan mo, halos lahat ng 80% ng sahaba na mata sa digmaan. Ang punto lang nila magdakwa sa Islam. Kaya anong bumagsak yung Persian Empire sa kanila, isipin niyo, laki ng Persian Empire. Lahat ng mga ginto pati silver dumating sa Madina kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ang dami. Bundok-bundok na mga ginto. Anong sabi niya, bigyan niyo sa may hirap yan, hindi natin kailangan yan. Isipin niyo, kapag dumating sa'yo yung mga dollar dito, yung pera ni Romualdez galing PhilHealth, 70 billion, dumating yan sa barangay. Eh yun, hindi yun billion eh. Mga ginto yun. Lahat pati silver galing sa Persian Empire dumating sa Madina. Baka siguro magpatayan yung mga taga-Dakota, akin yan, ganyan. Yung mga sahaba dumating yung mga ginto, ano yan? Ginto. Sige, bigyan nyo na yan sa kanila. Subhanallah. Ganon yung iman nila. Nung dumating yung mga ginto, kumbaga, ginto, okay.
Eh dito nga, may akap 1,000 sa complex, magtutulakan eh. Akin yan, 3,000. Di ba? Sisisihin pa si chairman, hindi ka nabigyan ng ticket. Tignan ninyo, na-compare ninyo yung sakit ng tao ngayon sa mga sahaba. Ginto yung dumating sa kanila, mga bundok na ginto. Dito, pera lang. Akap 1,000, hindi ka na makapagsala. Doon sa kanila dumating ginto, sige lang, punta muna ako ng masjid, bahala kayo dyan. Isipin ninyo yung iman nila. Kasi bakit? Ang pamumuno sa kanila, hindi pamumuno ng politika. Ang pamumuno sa kanila ng pananampalataya ng iman, kailangan nila magdakwa, magturo ng tauhid, magturo ng akida, ito shirk, ito sunnah, ito gawain ng Rasulullah. Yun yung mindset nila pati sa puso nila. Eh dito, akap, AIX, tupad. Ito, si congressman, si mayor, nandito. Yung tao sa Dakota, hindi na alam kung saan pupunta. Sabay-sabay, 10 kilong bigas. May ticket dito, 1,000. Naging binelaw lahat. Tapos gusto natin ng pagbabago. Nakukuha ninyo yung punto na tinuturo sa atin ng Islam. Yan yung dapat malaman ng mga Muslim. Kasi lahat ng Muslim sa Mindanao, lasing na. Nagrarally pa dun. Akala nila yung pagbabago sa gobyerno. Hindi nila alam sa pananampalataya ng iman sa Islam. Tapos gusto punta ng Palestine. Nagrarally, go Palestine. Eh hindi mo nga maayos yung tauhid mo, gumagawa ka, may agimat ka pa. May paniniwala ka pa sa mga pamahiin, tapos gusto mo pa rin ng Palestine, eh baka doon pa lang sa airport mamatay ka na. Di ba? Naiintindihan ninyo? Ito yung prinsipyo na dapat maintindihan ng mga Muslim. Ito yung pananampalataya na dapat maging ma-conceptualize sa pag-iisip nila. Na ang pagbabago ay nasa pananampalataya natin, wala sa gobyerno. Na ang pamumuno sa Islam, ito ay ipinagkatiwala, responsibilidad ito, hindi ito regalo. Hindi ang regalo na dapat parang honor na nagtapad ka, mag-celebrate ka. Hindi yan ganyan. Tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Si Aladdin nga, tatanungin ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa asawa niya. Pinakain mo ba, Aladdin? Yung anak mo, pinabayaan mo ba? Hindi. Tinuruan mo ba magsala? Dinadala mo ba sa masjid? Tatanungin ka ng Allah Ta'ala dyan. Kapag hindi, sabi ng asawa niya, Ya Rab, itapo mo sa impyerno yan. Hinayaan kami hindi magsala. Ganoon. Hihilahin kayo ng kamag-anak ninyo sa pananampalataya. Sasabihin ba ng asawa ni Aladdin? Ya Allah, hindi niya binoto si Yorme. Di ba? Ang tatanungin, isisihin ka ng Allah Ta'ala sa ibada, sa iman, sa sala, sa tauhid, sa akida ng Allah Ta'ala, sa kabilang buhay. Yan ang itatanong sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan ang pinakapunto na kuha natin number 1 na an-siyasat asy-syar'iyyah rabbaniyatun masdar, yung politika at ang gobyerno ay ang pinagmulan nito ay Quran pati Sunnah. Hindi yan gawa-gawa ng tao. Dapat ang basehan natin ang Quran pati Sunnah, ang politika pati gobyerno. Ikalawa, inil hukmu illa lillah, wala nagbibigay ng batas maliban si Allah Ta'ala. At dito binanggit natin iba't ibang uri ng batas ang ginagawa ng tao at pwede makalabas sa Islam at pwede isang tao Muslim pa rin. Ikatlo, ang sabi natin, al-imarat, amanatun wa hamalat. Ang pamumuno, ay ito ay responsibilidad na binigay ng Allah Ta'ala at ito ay pasanin. Pasanin yan. At hindi ito karangalan dapat mag-celebrate yung mga tao. So yan ang patungkol sa politika sa Islam. Inshallah, tuloy natin hanggang matapos natin to. Next time, bukas, pero pa naman, wa naqulu subhanaka wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.